Hindi lamang dito sa Pilipinas naging makulay at magarbo ang selebrasyon ng Chinese New Year. Maging sa iba pang bahagi ng mundo, masayang sinalubong ang Year of the Metal Rabbit. Narito po ang report. Bongga at makulay ang naging pagsalubong ng mga taga Hong Kong sa Year of the Metal Rabbit. Tampok sa kanilang International New Year Night Parade ang mga nagagandahang float na sinamahan pa ng mga performers mula sa iba't ibang panig ng mundo. Bukod sa marching band, may cheer dancers pa. Hindi rin siyempre nagpahuli ang tropa ni Mickey at Minnie Mouse. Sa Beijing, China naman, dagsa ang libu-libong tao sa templo bilang pagsalubong nila sa Year of the Metal Rabbit. Dala ang mga alay, dasal nila na maging maganda ang buong taon nila. Nagningning naman ang kalangitan sa Singapore dahil sa magarbong fireworks display na isinalubong nila sa Chinese New Year. Ang mga theme parks doon, buhay na buhay sa dami ng namasyal. Hindi rin nagpahuli ang Japan. May lion dance na talaga namang kinaaliwan ng lahat. Sa New York sa Amerika naman, sinindihan ng kulay pula at dilaw na ilaw ang Empire State Building bilang pakikiisa sa selebrasyon ng Chinese New Year. Dito naman sa Pilipinas, larawan ng kasiyahan ang bawat kalye at iskinita ng Chinatown sa Binondo, Maynila. Pero ang agaw pansin ay ang tinagurian nilang longest dragon dance na may haba ng 1,000 talampakan. Kaliwat kanang parada rin ang isinagawa ng iba't ibang grupo kung saan bida ang kuneho. Para sa saksi, ako si Connie Sison, nag-uulat. Special football event sa Amerika, mga aso po ang maglalaban-laban. At screening ng movie documentary ng teen pop star na si Justin Bieber sa New York, dinagsa ng mga tinatawag na believers. Bieber Fever sa New York City. Dagsaan at siksikan ng mga believers para sa special screening ng movie documentary na Justin Bieber, Never Say Never. At kahit karamihan sa kanila wala namang ticket, nagbaka sakali silang masilayan o masilip man lang ang teen pop star. Sa February 11 naman, tiyak muling pipila ang Bieber fans para naman sa US premiere ng movie doc na tungkol sa success story ni Justin Bieber. Mula sa pagiging small-town performer sa Canada hanggang maging isang internet phenomenon at ngayon isang global superstar. Sa New York pa rin, inilunsad ang first ever iPad newspaper in the world, ang The Daily. Sa halaga raw na 14 cents a day, makakapag-subscribe na rito ang mga iPad user. Ayon sa News Corporation, New Times demand new journalism, kaya raw nila pinangunahan ang proyektong ito. The field is ready. Kasabay naman ng Super Bowl football event sa Amerika, maglalaban-laban din ang mga all-star, all-cute doggies sa taunang Puppy Bowl. At this year daw, extra special ang tournament dahil karamihan ng star players ay galing sa mga animal shelter at rescue center. Ang pinakaaabangan sa lahat ay kung sino ang pipiliing MVP o Most Valuable Puppy. Para sa saksi, Rosetti Rivera, nag-uulat. Sa ibang balita, isang mamahaling kotseng Ferrari ang nadisgrasya sa isang Central Island sa Pasig. Nakipagtalo pa ang may-ari ng sasakyan sa mga rumesponding traffic enforcer. Saksi si Cesar Apolinario. Di bababa sa 9 milyong piso ang sports car na Ferrari. Kaya naman kahit sino mapapangiwi, madaplisan lang ito. Mag-aalas sa isang umaga kanina bumangga ang mamahaling Ferrari ito sa island sa Meralco Avenue sa Pasig. Galing ng EDSA Ortigas ang sports car at nawala ng kontrol pagliko sa Meralco Avenue. Na-intimidate siya dahil na-intimidate siya doon sa driver. Hindi niya alam siguro kung kakaliwa o kakanan. So anong nangyari sa kanya, iniwasan niya. So dahil sa bilis niya, hindi nakayanan ng preno o yung maneuver na ginawa niya, umikot yung sasakyan, tumama doon sa gutter. Agad rumisponde ang mga traffic enforcer pero sermon ang bungad sa kanila ng may-ari ng Ferrari at ng kasama nito. Sinita kasi ng mga traffic enforcer ang paglalagay ng car cover sa Ferrari. Na delikado raw dahil hindi malalaman ng ibang motoristang may aksidente pala. Lalo pa raw uminit ang diskusyon nang mabanggit ang mga matataas na opisyal at dating opisyal ng gobyerno na di umano'y kamag-anak nila. Nagalit pa sa amin eh. Pinagalitan pa kayo? Pinagalitan pa ako ng babae dahil huwag daw na kami pakikialaman eh. Pagka pinakailaman namin, patatanggal daw kami sa trabaho. May binabang sila eh. Sino yung mga binanggit? General Mendoza. Okay. Tapos meron pa siyang si
Secretary DILG. Robredo. Naging mailap sa media ang may-ari ng sasakyan. Kahit ang investigador ng PNP na tumutok sa aksidente, tumangging ipakita ang mga dokumento at driver's license ng may-ari. Bakit pag si Juan de la Cruz na nabangga, nang binamaneho niya jeepney lang, pinapakita sa amin Nag-request ba siya? If this Juan de la Cruz requested me na to present his document, gagawin ko. Nakakuha ng dokumento ang GMA News pero tumanggi ang source na magpakilala. Batay rito, isang Oliver Chua ang nakarehistrong may-ari ng Ferrari na ibinenta kay Vincent Mendoza Escobar. Si Escobar ang nagmaneho ng Ferrari nang ito'y mabangga. Naharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in damage to property. Cesar Apolinario ang inyong saksi. At sama-sama natin saksihan, pop icon Janet Jackson. Ready nang makipagrakrakan sa kanyang Pinoy fans. Balitang hatid ng isang liga na katotohanan. Sa sama-sama nating pagiging saksi.